Natigil ka na ba sa pag-iisip na ang iyong buhay pinansyal ay maaaring ganap na magbago sa loob lamang ng 70 araw? Hindi ito pagmamalabis. At hindi, wala itong kinalaman sa swerte, lottery o magic formula. Ito ay agham ng pag-uugali na inilapat ng mga pinakadakilang milyonaryo sa mundo at idinikomento ng walang iba kundi si Napoleon Hill. Karamihan sa mga tao ay nabubuhay na nakulong sa isang hindi nakikitang siklo ng kakulangan, pagpapaliban at kawalan ng kalinawan. Sa tingin nila kailangan nila ng mas maraming pera, ngunit ang talagang kulang sa kanila ay isang plano at isang tiyak na desisyon. Samantala, ang mga nakakaunawa sa 70 araw na panuntunan ay nagsisimulang magpatupad ng mga simpleng pang-araw-araw na aksyon na nakahanay sa mga partikular na layunin. At doon nangyayari ang mahika. Natuklasan ni Napoleon Hill na ang pinakamayayamang tao sa kasaysayan ay hindi mas matalino o mas masuwerteng. Nakatuon lang sila ng may kabuuang disiplina para sa mga maikling cycle na lumilikha ng mga hindi pangkaraniwang resulta sa maikling panahon. At ang pinakamagandang bahagi, maaari kang magsimula ngayon kahit na walang laman ang iyong account. Ang pagbabago ay hindi nakasalalay sa kung magkano ang iyong kinikita, ngunit sa kung paano ka mag-isip at kumilos sa susunod na 70 araw. At sa pagtatapos ng video na ito, mauunawaan mo kung paano ilapat ang 70 araw na panuntunan upang bumuo ng isang rich mindset, paramihin ang iyong kita at hindi na muling masira. Ngunit mag-ingat, kung babalewalain mo ang pamamaraang ito, malamang na manatili ka sa parehong lugar nang may mas maraming bayarin, mas maraming pagkadismaya at walang kalayaan sa pananalapi. Kaya manatili sa akin hanggang sa huli dahil ang susunod na desisyon na gagawin mo ay maaaring maging simula ng iyong pagbabago sa pananalapi. Ang buhay na pinapangarap mo na may kalayaan sa pananalapi, ganap na kontrol sa iyong pera at kapayapaan ng isip ay maaaring 70 araw na lang. At ito ay hindi isang walang laman na pangako, ito ay isang paraan. Pinatunayan ni Napoleon Hill may akda ng Think and Grow Rich na ang kayamanan ay hindi ipinanganak sa swerte o isang biglaang paghampas ng swerte, ngunit sa halip ay mula sa disiplina, focus at isang tiyak na desisyon. Kung sineseryoso mong ilalapat ang pamamaraang ito, maaari kang umalis sa isang siklo ng kakapusan at simulan ng landas sa pagbuo ng kayamanan. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na ang pagyaman ay tumatagal ng mga taon o kailangan mong ipanganak sa tamang pamilya. Ngunit iba ang pinatunayan ni Napoleon Hill. Kapag malinaw sa iyo ang tungkol sa kung saan mo gustong pumunta at ihanay iyon sa mahusay na tinukoy na pang-araw-araw na mga aksyon, may makapangyarihang mangyayari. Ito ay tulad ng pagsindi ng posporo sa loob ng isang galon ng panggatong sa pag-iisip. Nagsisimulang gumalaw ang lahat. Sa 70 araw, maaari mong baguhin ang iyong pagkakakilanlan sa pananalapi. Ngunit bakit 70 araw? Dahil iyon ang perpektong siklo ng pag-iisip para sa paglikha ng pagbabago nang hindi nawawala ang singaw. Kahit anong mas kaunti at halos hindi ka na sumulong. Higit pa riyan at nawawalan ng focus ang karamihan. Sa 70 araw, ikaw ay nagtatanim, naglilinang at nag-aani ng mga unang nakikitang bunga ng iyong pagbabago. At iyon ay maaaring mga hulugan ng pag-iipon ng $5,000, pag-alis sa utang, paglikha ng bagong pinagmumulan ng kita o simpleng pagbuo ng mayamang pag-iisip na hindi kailanman hahayaan kang umatras. Napagmasdan ni Napoleon Hill na ang mga taong lumaki ng higit sa pananalapi ay may isang bagay na karaniwan. Matindi, maikli, lubos na nakatuon ang mga pagsisikap. Ito ay hindi tungkol sa paggawa ng marami ng sabay-sabay. Ito ay tungkol sa paggawa ng kaunti araw-araw nang hindi sinira ang pangako. Kapag napunta ka sa ritmong ito,
Nawawalan ng lakas ang pagpapaliban, tumitindi ang pagtuon at lumalabas ang mga resulta kahit na walang suporta kahit kaunting pera. Kaya't kung pagod ka nang magsimula at huminto sa pangakong magbabago ngunit hindi kailanman makakarating, ang 70 araw na siklo na ito ay maaring maging susi sa pag-unlock sa buhay na gusto mo. At kung ano ang susunod ay magpapakita sa iyo ng eksakto kung bakit ito gumagana ng mahusay. Kumapit ng mahigpit dahil ngayon ay sumisid na tayo sa 90-day psychological cycle at maaari nitong baligtarin ang iyong pinansyal na laro. Kung gusto mong tunay na baguhin ang iyong buhay sa pananalapi, kailangan mong maunawaan na ang iyong isip ay nagpapatakbo sa mga ikot. At ayon kay Napoleon Hill at sa iba't ibang personal na pag-aaral sa pag-unlad, ang perpektong panahon upang magdulot ng pagbabago sa iyong pagkakakilanlan sa pananalapi ay 70 araw. Iyan ay sapat na oras upang magtatag ng mga bagong gawi nang hindi nawawalan ng pagganyak. Anumang mas mababa pa riyan at kinakamot mo lang ang ibabaw. Anumang mas mahaba kaysa doon at sinasabotahe ng isip ang sarili dahil sa labis na komplikado. Gumagana ang cycle na ito tulad ng isang konstruksyon sa 3 magkakaibang yugto. Ang unang 30 araw ay parang paghuhukay ng pundasyon ng isang gusali. Ito ang pinakamahirap na bahagi dahil wala kang nakikitang resulta. Ang lahat ng ito ay hindi nakikita. Pag-aayos ng iyong isip, pagbabago ng iyong kapaligiran, pagtatatag ng isang bagong pattern ng pag-iisip. Dito, sumusuko ang karamihan, ngunit ang mga nagtitiis sa tahimik na simulang ito ay nauuna na sa iba. Mula sa mga araw 31 hanggang 60, nagsisimula kang maging matatag. Ang mga ideyang minsan ay tila pinilit ngayon ay natural na dumadaloy. Ito ang oras para sa tunay na pagtatayo. Gumising ka ng mas nakatutok, mas madaling umiwas sa mga distractions, at nagsisimulang mapansin ang maliliit na senyales na ang iyong mindset ay nagbabago. Dito, kailangang magkasabay ang disiplina at kalinawan dahil dito nagsisimulang lumitaw ang pag-unlad. Sa pagitan ng mga araw na 61 at 70, darating ang pinakamakapangyarihang yugto, acceleration at consolidation. Ang mga resulta ay lumilitaw ng mas konkreto, isang utang na binayaran, dagdag na kita, isang maaksayang gastos ay inalis. Ngunit ang pinakamahalagang bagay ay ang panloob na pakiramdam. Pakiramdam mo ay may kontrol. Ito ang turning point. Ito ay kapag ang iyong isip ay nagsimulang yakapin ang isang bagong pagkakakilanlan, isang taong gumagawa ng matalinong pagpapasya gamit ang pera. Ang 70 araw na cycle ay hindi magic. Ito ay mental engineering. Naunawaan na ito ni Napoleon Hill halos 100 taon na ang nakalilipas. At kung patuloy mong ilalapat ito, malalaman mo na ang kalayaan sa pananalapi ay higit na mahalaga sa pang-araw-araw na ritmo ng pag-iisip kaysa swerte. Ngayon, tingnan natin kung paano isasagawa ang panuntunang ito sa simple at tuwirang paraan. Kung ginagawa ka na ng content na ito, na pag-isipang muli ang iyong kaugnayan sa pera, samantalahin at mag-subscribe sa channel. Ito ang lugar para sa mga nagnanais ng higit pa sa kaligtasan. Gusto nila ang tunay na kalayaan sa pananalapi. Ngayong naiintindihan mo na ang kapangyarihan ng 70 araw na cycle, oras na para isabuhay ang teorya. Ang aplikasyon ay nagsisimula sa isang basic non-negotiable na prinsipyo, kumpletong kalinawan ng layunin. Ang pagsasabi ng gusto kong mapabuti ang aking buhay ay walang kabuluhan, masyadong malabo iyon. Sabihin ng eksakto, gusto kong magbayad ng $1,000 sa utang o gusto kong makatipid ng $2,000 sa pagtatapos ng 70 araw. Lumilikha ng direksyon ang kalinawan at pinipigilan ng direksyon ang mga distractions. Kapag naitakda mo na ang iyong layunin, gumawa ng simple, prangka at naaaksyonan na plano.
Huwag gumawa ng mga malalaking plano na nagsisilbi lamang upang pigilan ka. Sa isip, gugustuhin mo ang isang listahan ng maliliit na pang-araw-araw na pagkilos. Ito ay maaaring pagsubaybay sa iyong mga gastos, pagbebenta ng isang bagay na hindi mo na ginagamit, pag-aaral ng pananalapi sa loob ng 30 minuto sa isang araw, o paghahanap ng mapagkukunan ng karagdagang kita. Ang maliliit na pagkilos na ito na pinagsama-sama araw-araw ang nagpapabago sa laro. Consistency na nagbabago, hindi panandali ang intensity. Narito ang isa sa pinakamakapangyarihang tool ng milyonaryo na isip, auto-suggestion. Binigyang diin ni Napoleon Hill ang puntong ito. Araw-araw, ulitin ng malakas ang iyong layunin ng may damdamin, isang bagay na tulad ng nag-iipon ako ng $2,000 sa loob ng 70 araw upang makamit ang kalayaan sa pananalapi. Ito ay maaaring mukhang kalokohan sa una, ngunit ito ay reprograms ang iyong isip, sinisira ang mga pattern ng kakulangan at reinforces yung panloob na pangako. Sa wakas, lumikha ng isang minimal ngunit sagradong gawain. Isang bagay na ginagawa mo araw-araw nang walang pagbubukod, pagbabasa ng isang kagila-gilalas na sipi, pag-visualize sa iyong layunin na natupad, paggawa ng praktikal na aksyon, gaano man kaliit, at isang mabilis na pagsusuri sa gabi. Ang maliit na gawain na ito ang nagpapatibay sa iyong bagong pagkakakilanlan. Ito ay hindi tungkol sa nakakapagod na pagsisikap, ngunit tungkol sa mulat na pag-uulit. At sa pagtatapos ng 70 araw, hindi ka magiging pareho, pinansyal o mental. Ngayon, gawin natin ang pamamaraan at ilapat ito ng direkta sa iyong buhay pinansyal. Ang totoo, hindi mo kailangang kumita ng libo-libo kada buwan para makapagsimula. Kahit na maliit, gumagana ang 90-day rule. Ang kailangan mo ay focus at determinasyon. Halimbawa, paano ang paggamit ng cycle na ito para makatipid ng $1,000, bawasan ang 3 hindi kinakailangang gastos o makabuo ng pare-parehong karagdagang kita. Ang mga ito ay tunay, makakamit na mga layunin at higit na nagbabago kaysa sa tila. Hatiin ang panahong ito sa 30 araw na mga block. Sa unang 30 araw, ayusin lang ang iyong buhay pinansyal. Unawain kung magkano ang pumapasok, magkano ang ilalabas, at kung saan tumutulo ang iyong pera. Gumawa ng mga banayad na pagsasaayos at simula ng pagputol ng basura. Mula sa mga araw na 31 hanggang 60, tumindi, magbenta ng isang bagay, maghanap ng simpleng karagdagang kita, mamuhunan sa kaalaman. Sa huling 30 araw, bilisan, panatilihin kung ano ang nagtrabaho at i-maximize ang mga resulta. Isang gintong tip, gumamit ng visual tracking system. Maaaring ito ay isang piraso ng papel na nakadikit sa dingding, isang whiteboard o isang app. Ang mahalaga ay makita ang iyong pag-unlad araw-araw. Pinapakain nito ang iyong utak ng nakikitang pag-unlad at ang nakikitang pag-unlad ay isa sa mga pinakamahusay na paraan upang mapanatili ang disiplina. Sa bawat X na iyong minarkahan, nauunawaan ng iyong isip, ako ay sumusulong. Tandaan, mahal ng pera ang kontrol. Kapag sinimulan mong bigyang pansin, ayusin, at pamahalaan ang bawat sentimo na pumapasok, magsisimula itong magtrabaho para sa iyo. Nagsisimula ng dumami ang tila maliit, ang tila imposible ay naging nakagawian. At bago mo malaman, hindi ka na katulad ng dati. Ikaw ay isang tao na kinuha ang gulong ng kanilang sariling pinansyal na buhay. Ngayong alam mo na kung paano ilapat ang 90-day rule sa iyong pera, narito ang isang mahalagang bahagi. Ang mga hindi nakikitang saboteur. Ang una at pinakamapanganib sa mga ito ay ang pagpapaliban na nagkukunwaring paghahanda. Ang boses na iyon na nagsasabing, hindi ngayon ang perpektong oras. Hayaan ng yugtong ito. Magsisimula ako sa susunod na Lunes. Ito ang tinatawag ni Napoleon Hill na chronic procrastination.
at sinisira nito ang higit pang mga pangarap kaysa sa kakulangan ng pera. Ang pangalawang kaaway ay ang kakulangan ng kalinawan. Kapag huminto ka sa pag-uulit ng iyong layunin, kapag huminto ka sa pag-visualize nito ng malakas, humihina ito. Ang isip ay nangangailangan ng patuloy na direksyon. Kapag nakalimutan mo ang bakit na sinimulan mo, ang paano ay nawawalan ng lakas. At kasama nito, bumalik ka sa autopilot ng kakulangan. Kaya ulitin ng malakas ang iyong layunin araw-araw na may damdamin ng may tindi na para bang ang iyong buhay ay nakasalalay dito. Dahil ginagawa nito, ang ikatlong kaaway ay palihim at naninirahan sa paligid mo. Ang impluensya ng mahihinang tao, yaong mga nangungutya sa iyong plano na nagsasabing hindi ito gagana o kung sino ang nagpapalabas ng kanilang sariling mga pagkabigo sa iyo. Ito ang mga boses na nagpapababa ng lakas, na nagpapahina sa iyong lakas bago mo subukan. Sinabi ni Hill, iwasan ng payo mula sa mga pagkabigo. Ang palibutan ang iyong sarili ng mga taong may mayamang pag-iisip ay isang hindi nakikita at mahalaga na pamumuhunan. Kailangan mong protektahan ang iyong sarili mula sa tatlong mga kaaway na may parehong puwersa na pinoprotektahan mo ang iyong pera. Ang pagpapaliban, pagdududa at mga negatibong impluensya ay ang tunay na mga bitag sa pananalapi. At ang mas masahol pa, maaari kang mahulog sa kanila nang hindi namamalayan. Ngayong alam mo na kung sino sila, haharapin mo ba sila o hahayaan silang sabotahe ang iyong 70 araw na pagbabago? Ang tunay na pagbabago sa pananalapi ay nagsisimula bago pa man dumating ang pera. Nilinaw ni Napoleon Hill, ang mga nakakamit ng kalayaan sa pananalapi ay unang hinuhubog ang kanilang isip, pagkatapos ay ang kanilang mga pitaka. Walang kwenta ang pagbawas ng mga gastos, paghahanap ng karagdagang kita, o pagsisikap na mamuhunan kung ang iyong isip ay nananatili sa isang mindset ng kakulangan. Nagsisimula ang lahat sa kalinawan, disiplina at higit sa lahat baluti ng kaisipan. Gumamit si Hill ng 3 makapangyarihang mga haligi ng pag-iisip, pang-araw-araw na emosyonal na paggunita, mulat na pagpapatibay at ganap na kontrol sa kapaligiran ng pag-iisip. Ang visualizing ay hindi lamang imahinasyon, yung feeling na parang na-achieve mo na yung goal na yon. Ito ay nakikita ang iyong sarili na walang utang, ligtas na namumuhunan at pagkakaroon ng kumpletong kontrol sa iyong buhay pinansyal. Ina-activate nito ang iyong reticular system na inilalagay ang iyong isip sa mode na paghanap ng pagkakataon. Ang mga pagpapatibay ay isa ring makapangyarihang sandata. Ang pagsasabi ng mga pariralang tulad ng bumubuo ako ng bagong realidad sa pananalapi. Mayroon akong disiplina at matalino akong lumilikha ng kita araw-araw ng may pananalig. Pinoprograma nito ang iyong isip na kumilos ng may intensyon, hindi salpok. Ang sinasadyang pag-uulit ay bumubuo ng mga gawi at ang mga gawi ay nagtatayo ng pagkakakilanlan. Gusto mo bang maging milyonaryo? Magsimula sa pamamagitan ng pagsasalita bilang isa. At ang kapaligiran, ito ang lupa kung saan lumalago ang iyong bagong pagkakakilanlan. Hindi ka makakapagtanim ng kayamanan sa hindi matabang lupa na napapalibutan ng mga abala, pamumuna at negativity. Bawasan ang labis na social media, ihinto ang pakikinig sa mga patuloy na nagrereklamo at punan ng iyong araw ng nilalaman na nagpapalusog sa iyong paningin. Dahil bago dumating ang pera, kailangang handa na ang iyong isip na tanggapin ito. Mayroong mas malakas kaysa sa anumang diskarte sa pananalapi. Panatilihin ang iyong salita sa iyong sarili. Tinawag ito ni Napoleon Hill na definitibong desisyon. Sa sandaling huminto ka sa pakikipag-ayos nang may mga dahilan at mangako sa kung ano ang kailangang gawin. Hindi mahalaga kung umuulan, kung pagod ka o kung walang naniniwala sa iyo. Gagawin mo ito araw-araw hanggang sa katapusan ng 70 araw. Ang pangakong ito ay hindi nakikita ng sinuman.
Walang pumapalakpak sa iyo para sa pagising ng maaga, pagtanggi sa pagbili o paggawa ng ilang tahimik na pagbabasa sa gabi. Ngunit ang bawat maliit na pagpipilian ay mahalaga. Ito ang hindi nakikita, tahimik na pagsisikap na bumubuo ng iyong bagong pagkakakilanlan sa pananalapi. And therein lies the secret. Hindi mo kailangang maging perpekto, kailangan mong maging consistent. Sa bawat araw na tinutupad mo ang iyong mga pangako, lumalago ang iyong pagpapahalaga sa sarili. Nagsisimula kang mas magtiwala sa iyong sarili dahil sa wakas ay tumigil ka na sa pagsasabotahe sa iyong sarili. At ang kumpiyansa na ito ay sumasalamin sa iyong pinansyal na pag-uugali. Gumagastos ka ng mas mahusay, namumuhunan ng mas malinaw, at tumanggi sa kung ano ang pumipigil sa iyo noon. Ito ay kalayaan, at ang kalayaan ay hindi nagmumula sa labas, ito ay binuo sa loob. Huminto at isipin, ilang beses ka nang nangako sa iyong sarili ng isang bagay at hindi nasunod. Ngayon isipin na tutuparin mo ang iyong pangako sa loob ng 90 araw na tuwid. Ano ang mararamdaman mo? Ang katotohanan ay ang kayamanan ay nagsisimula sa hindi nakikita. At ito ang tahimik, araw-araw na pangako na naghihiwalay sa mga nangangarap sa mga nakakamit. Hindi kailangan ng 90-day rule na maging henyo ka. Hindi nito kailangan na magkaroon ka ng maraming pera o suporta ng sinuman. Ang kailangan lang nito ay isang matatag na desisyon, isang simpleng pagpipilian, magpatuloy sa ikot ng kakapusan o sa wakas ay makawala mula sa pagpapaliban, pagdududa, at ang mga lumang gawi sa pananalapi na nagpapanatili sa iyo na natigil sa loob ng maraming taon. Pag-isipan ito, 90 araw mula ngayon, maaari kang lumingon at makakita ng isa pang nawalang quarter o maaaring mamangha ka sa lahat ng iyong naabot. Ang kalayaan sa pananalapi ay hindi nagsisimula sa bangko. Nagsisimula ito sa isip. At palagi itong nilinaw ni Napoleon Hill, ang tagumpay sa pananalapi ay resulta ng pagtutok, kalinawan, pag-uulit at mulat na pagkilos. At ang lahat ng mga elementong ito ay nasa iyong mga kamay ngayon. Patuloy mo bang ipagpaliban ang iyong pagbabago, naghihintay para sa perpektong Lunes? O gagamitin mo ba ang natutunan mo dito para magsimula ng bagong cycle ngayon? Binabago ng pagpipili ang ito ang lahat. Dahil kapag binago mo ang iyong ginagawa araw-araw, binabago mo ang mangyayari sa mga susunod na taon. At sa totoo lang, kung hindi ngayon, kailan? Kaya hayaan mo akong tanungin ka ng diretso. Gawin mo, magpapatuloy ka pa bang mabuhay buwan-buwan o sisimulan mo bang buuin ang iyong kalayaan? Itutuloy mo ba ang pag-uulit ng pattern o sisirain mo ba ang ikot at bubuo ng kayamanan araw-araw ng may kamalayan, disiplina at isang simpleng plano? Nasa iyo ang desisyon at mas malapit ito kaysa dati. Kung ang nilalamang ito ay nakapagpakita sa iyo at nagdulot ng pagnanais para sa pagbabago, gawin ito. Mag-subscribe sa channel ngayon, i-activate ang bell at samahan kami sa paglalakbay na ito patungo sa kalayaan sa pananalapi. Dito, makakahanap ka ng mga tool, kalinawan at praktikal na patnubay upang makawala sa ikot ng kakapusan at bumuo ng isang tunay na mayamang mindset. Ibahagi ang video na ito sa isang taong kailangang makarinig nito at iwanan ang iyong layunin sa susunod na 90 araw sa mga komento. Sa paraang yon, magsisimula ka ng may pangako at mabibigyang inspirasyon ang iba na gawin din ito. Ngayon, ikaw na ang bahala dahil ang iyong bagong pagkakakilanlan sa pananalapi ay magsisimula ngayon.